Samantala, Department of Justice nanindigan na hindi sila papayag na basta maareglo ang kaso ng mga nawawalang sabungero. Ito'y matapos maiulat na ilang pamilya ang umano'y inaalok na bayaran para umatras. Si Luis Erispe sa sentro ng balita. Napag-alaman ng Department of Justice na isa-isa ng inaareglo ang mga pamilya ng mga nawawalang sabungero. Pero sabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, hindi sila papayag na basta na lang maareglo ang kaso. Naniniwala silang pananagutan na ng bansa ang pagkamit ng hustisya dito. Marami silang sinettle. Ang alam ko, may balita kami nga may nasettle dyan. Ang sabi ko nga, the state has taken a special interest in this case. Kasi nga, this is an issue that concerns the country and our way of life. Hindi na idinitalya ng DOJ magkano ang alok sa mga pamilya at kung sila ba ang mga nagsampa ng kasong murder sa DOJ nitong nagdaang buwan. Pero sabi ni Remulla, hindi dapat pera o mayayaman ang manaig sa kasong ito. Hindi maaaring ang taong maraming pera ay magsasabi kung sino ang pwede mabuhay at sino dapat mamatay. Hindi po gano'n, wala nga tayong death penalty rito eh. Pero kung pera ho magdidictate niyan, ano na mangyayari sa lipunan natin? Kaya meron pong interest dito ang estado natin. Samantala, hinggil naman sa investigasyon ng DOJ sa kaso, nakapagsumiti na ng affidavit o sinumpaang salaysay si Julie Patidongan o alias Totoy sa kaso. Pero hindi pa siya itinuturing na state witness. Ani Remulla, maituturing lang siyang state witness sa oras na umakyat na sa korte ang kaso. Ang expectation kasi namin yan, pag nasa korte na yan, doon maglalabasan ng testigo. Lalong-lalo na kung may na-serve na warrant of arrest na tungkol dito sa pangyayari nga sa mga sabongero. Posible naman anyang maipasok din si alias Totoy sa Witness Protection Program o WPP kapag isa na siyang state witness. Gayon din ang mga kapatid nito na si Ella Kim at Jose Patidongan na nagsumiti na rin ng kanilang affidavit hinggil sa kaso. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.